Happy 48th anniversary to the Scout Royal Brotherhood. More power to our fraternity. And God bless the SRD. Mabuhay ang bansang Pilipinas. SRD, mabuhay. Lumaganap at kumalat parang sakit na kahawa. Di magtataka bakit solido ba? Meron kasi na din tayo mga kapatid. Ituloy na natin itong kay Utol Elfren. Mga latay na lumapat sa ating mga balat. Kaya't dapat nating mahalin. Ilabas mo ang dugo ng sarapa. Utol Elfren lang nakalagay. At sabayang maglingkod ng walang sawa. Hindi, si Utol Cyper. Ilabas mo ang dugo ng sarapa. Kapipisig sa pagtulong sa kapwa. At sabayang maglingkod ng walang sawa. Utol Cyper ng Omega Kappa sa Manggahan, Pasig. Yan siya yung kumakanta ngayon. Dati nakarating ako dyan, nag-service kami dyan. COE days 2011 at 2011, 20,000 tuloy. Sobrang future na yun. 2011 sa isang basketball covered court dyan. Andun pa sila Brad Monching, Antonio, si Clifton Dumaging ng Las Piñas, tapos mga COE, si Brad Andes, Josie, si Gemma, Brad George Kua, nandun pa si Brad George, Jess, Larry Peña, si Ivy Castillo ng Sigma. Na tahimik na, tagal ng tahimik ni Utol Ivy kasi nag-asawa sa sis. Namiss ko na nga yung mag-asawa na yun kasi si Utol Ivy kay edad ko yun, kaya close ko yan. Tapos kabats niya yung kaklase ko, ang anak ng artista. Anak ng artista na Brad, si Edilberto Talabis. Ang tatay niya si Robert Talabis, nakasama sa mga pelikula lagi ni FPJ, lahat, Rudy Fernandez, kahit sino kasama yon. Kasi character ang ang role nun police, kung ano-ano, kontrabida lagi, madalas. Pero nagbida yon. Pero hindi siya yung bida, pero mabait siya kumbaga sa Eagle Squad. Sama-sama doon sila Brad George Estregan Jr., Robin Padilla, Jingoy Estrada, Monsor del Rosario, Edu Manzano, Ricky Dabao. Dami nila ron, Eagle Squad. Gustong gusto ko yun ng bata ako. Okay, so anyway, balik tayo dito kay Utol Cyper na ito. Simpleng-simple lang tong Brad na to. Tingnan nyo. Nag-message ako sa kanya, hinihingi ko yung lyrics. Sumagot lang siya ng like. Tas siguro mga 1 oras. Tama ba? Mga 1 oras o 2, mga ganon. Hindi, 3:13 PM. So sumagot siya mga 8 hours. Pero kasi nga sabi ko, hindi naman nagmamadali kasi papunta pa lang ako nun sa ka-chapter ko. Hindi, kay Utol Leon pa ako papunta. So nasa number 4 pa lang ako, in advance ko lang. Sabi ko, Utol, hindi naman ako nagmamadali, pero pagka may time ka is pasahan mo ako ng lyrics mo kasi papunta na ako kay Utol Leon. So number 4 yun. Siya number 8. So after 8 hours, ayun, nag-like siya. Ganun lang, like lang, walang salita. And then, labas yung lyrics. Tapos sabi niya, yan Utol, thank you. Tapos yun na, pasalamat na ako. Tapos katatapos ko lang nung kay Rish. Okay, so game. Saan ba tayo? Teka.
Ready? Makikita mo sa simbolo ang bawat guhit. 37 ang tumayo upang maiukit. Okay, so paano ko ba liliitan muna tong saglit? Liliitan muna kita saglit at para okay, so anong sinabi ni Utol Cypher? Makikita mo sa simbolo ang bawat guhit. Ayan yung simbolo, diba? Tapos yung mga bawat guhit. Galing ng ano ko no? Talaga para akong may chart oh. Ayan yung mga guhit oh. Ayan, mga guhit yan. Ayan. Makikita mo sa simbolo ang bawat guhit. Yung 37 rays, yung bilog guhit din yan eh. Bilog na guhit nga lang. Tapos yung triangle guhit din yan. Diba? Tapos may triangle pa ulit sa loob. Ayun yung gold na nakikita nyo sa likod ko. Tapos yung lahat yan guhit yan. Ultimo yung araw guhit yan na may korte, diba? Tapos yung mga star guhit din yan na korteng star. Ganyan yung scout sign na nasa gitna sa seal ng National Council, guhit din yon na korteng kamay. 37 ang tumayo upang maiukit. So, yun, yung guhit na tinutukoy niya muna rito is yung 37. 37 di ba? So, yung 37, pwedeng 37 chartered chapters, 37 chartered members. Yung chapter, yun yung mga nag-umpisa, baste. Pero ba't wala yung Falcons, ano? Dapat doon sa 37, siguro dahil hindi siya Greek. Pero dapat, kung 37 chartered chapters is kasama ang Falcon dahil yun ang pangalawang chapter. Diba? Or first chapter outside mother chapter. So, ganun yun, diba? Tapos lalabas pangalawa nun is Pi. So, 37 ang tumayo upang maiukit. So, yung 37 chartered, sila yung tumayo upang maiukit yung alin. Yung bawat guhit nga na 37 yan, yung nasa ano, ayan. Dito. Pak. Diba? 3 letrang may 4 na bituin sa itaas. So, dito dinidescribe niya yung ating logo or seal. So, yung 37 chartered member or chapters, whatever you want. Tapos yung 3 letrang may 4 na bituin sa itaas. So, yung 3 letra is ayan, SRB. Diba? Tapos eto, dito naman tayo kasi dito yung star. 1, 2, 3, 4. So, yun yung 4 folds of service. Teka, patugtugin nga pala natin. Ang may 4 na bituin sa itaas, pinangunahan ni El Duce ang unang pagkumpas mula. Okay, so pinangunahan ni El Duce ang unang pagkumpas. So si El Duce, kilala nyo naman kung sino yan, of course. Si Brad Bing Marabot na he passed away I think 2005. Pakitama ako kung mali ako. Rest in peace Brother Bing, we love you. So ang unang pagkumpas, I think yun na yung pinaka sign na okay, ito na ang SRB. SRB is being born. Iniluluwal na ang SRB. Kaya siguro yun yung sinasabi niya na unang pagkumpas, di ba? Kumbaga yung first sign. Pag sinabing kumpas, parang sign yan, signal, di ba? Parang yung sa ano yung tawag doon, yung parang banda, yung may taga-kumpas, yung gumaganon. Yung ano yan?
Tawag sa ganung banda, yung may mga nagbabayolin, may mga nagtotorotot, di ba? Kukumpasyo kung sino yung dapat tumugtog, di ba? Para yung tugtog maging maganda at hindi sila nagsasapawan sa tunog, hindi na aangatan ng isa. Hindi, kailangan maganda yung tunog, kailangan may yung taga-kumpas ganyan-ganyan lang, pero puta, hindi mo ang galing nung nung mga senyales nun. So, yun yung unang pagkumpas siguro. Correct me if I'm wrong, brother Cypher. Pero sa feel ko kay Brad Cypher is ewan ko lang kung magre-reply siya kung mali ako. Pero pag di siya nag-reply, ibig sabihin nasa tama pa yung mga sinasabi ko. Pero pag mali, kapatid, talaga, please, para mas makatulong sa mga kapatid nating nakikinig ng inyong kanta, mas maunawaan nila, di ba? Nagsimula ang kasaysayan na kung saan apat nating ama ang nanindigan, pinaglaban ang kapatiran nating totoo. Okay, so medyo lumampas ako pero okay lang, tuloy-tuloy na natin. So yun, pinangunahan El Duce ang unang pagkumpas mula 1975. Nagsimula ang kasaysayan. Again, so syempre, di ba? Natalakay na natin yan sa iba pang mga kapatid. So lahat sila talagang merong paraan ng pagkwento ng kanilang kaalaman sa ating Tickler history or yung blue book na tinatawag, yung maliit na aklat. Sa 1975 nagsimula ang kasaysayan na kung saan apat nating ama ang nanindigan. So yun yung apat nating founder. Bong Manuel ang pinakamatanda, Len Toledo sumunod, but 72 si 72 ba? Yeah, 72 si Brad, si Founder Bong, 73 si Founder Len, 73 din si Founder Vic, pero mas matanda yata si Founder Len kasi GC si Founder Len that time sa Apo. Although naging GC din si Founder Bong, pero nung panganak ang SRB, GC si Founder Len. That's what I remember na kinuwento sa akin ni Founder Len. Kasi talaga si Founder Len nakatabi ko sa Gloria Maris nung galing kami sa OBP sa Coconut Palace. Tinawag ako bigla ni Founder Len kasi may upuan na empty sa tabi niya. Sinenyasan ako ni Founder Len. Tinawag ako. Upo, syempre po, tawagin ka ng Founder. Diba? Nanginginig pa, kumbaga. Tapos tabi ako sa kanya, tapos kinuwentuhan niya ako. Tapos tinanong ko nga, yung tungkol sa seal, sino po ba ang unang gumawa ng seal? Siya. Yun din ang sinabi sa akin sa PM ni Founder Bong. Although, ang mga brad na may hinala na si Founder Bong may ibang gumagamit ng kanyang account. Pero yung kausap ko siya, tatawagin ba nung gumagamit na yun na si Len Toledo, Founder Len ay Len? Sila lang ang magtatawagan ng gano'n sa first name lang. So, kasi tinanong ko kay Founder Bong, sino po ba ang gumawa ng unang seal natin? Ask Len about that. He is the one, sabi niya. So sinagot niya, pero tanungin ko pa daw si Founder Len para siguro kung may tanong pa akong iba, mga details. So anyway, so yun ang ating ama at si Founder Jun Cristobal is number 4, 1974. So siya ang pinakabata. And he is the one, last man standing, last founder standing. Yung tatlo is na maalam na. Nagpaalam na sa kanya at sa atin. Sa ating mga SRB at sa mga apo.
So, ipanalangin natin ang ating founder Jun. Gaya ng sabi ni Utol Cyper, ang ating mga ama na nanindigan. Bakit nanindigan? Para tayo ay maitayo. Sila nag-isip. Kumbaga idea na biglang pumasok siguro sa isip nila Founder Jun tsaka ni Founder Vic. And then binanggit kay Founder lang siya GC. Diba? Siyempre, sa GC mo babanggitin yun ang leader. Pag sinabing GC, yun ang pinakamataas sa chapter. Hindi advisor ang pinakamataas. Mga kapatid, yan ang tatandaan nyo. Yung mga advisor dyan na nag-aastang sila dapat masunod, ilagay nyo yung sarili nyo sa lugar na kayo ay advisor lang. Although matanda kayo, mas matanda kayo, no, ilagay nyo ang lugar nyo sa tamang posisyon. Kung ano posisyon nyo, yun ang panindigan nyo, hindi yung meron tayong leader na inelect or inappoint or napagkasunduan, pero yung kayong mga advisor, gusto nyo kayo pa rin ang masunod. Kaya nga advisor mag-a-advise lang kayo. Di ba? Hayaan yung leader ay mag-grow sa sarili niyang pamamaraan. Si Enrile ba, siya ba nagdidesisyon? At presidential legal advisor yon ni Bongbong Marcos. Siya ba nagdidesisyon? Ba hindi? Ang nagdidesisyon, Pangulo. Kasi ang advisor is it's just a simple position. Simpleng posisyon lang yan. Pwede kang sibakin ng leader. Ayoko sa'yo, ayoko sa mga advice mo. Papalit lang ng advisor. Kaya, mga kapatid, we have to organize ourselves. Ilagay natin sa lugar ang ating pagiging SRB. Gusto natin ng maayos na kapatiran, ayusin natin ang ating mga sarili. At sa mga leaders, mga GC, mga kapatid, paglaban nyo yung posisyon nyo. Okay, so galit ba ako? Pero ang ganda ng gising ko, parang ang pogi ko ngayon, Kasi yung sinag ng araw, yun ang masarap sa umaga, yung sinag ng araw. Nakakapagpapogi. Bayan po ni Lord Carilaso upang mabuo mula sa Ay, teka. So, pinaglaban ang kapatiran nating totoo. So, yun. Tama yung kapatid. Tama ka dyan. Pinaglaban ng ating founder ng kapatiran. Hindi lang nung para itatag, kundi nung pinanganak na tayo, inalagaan tayo. We are nurtured. Ni-nurture nila tayo. Ibig sabihin ng pinadede, pinasuso, pinakain, nilinisan, pinalitan ng lampin, pinaghele pag matutulog, at pag umiiyak, gigising sila, padedede, para, syempre, pag gutom ang bata, di ba? Iiyak talaga yan ang baby. Hindi naman nakakapagsalita yan, di ba? Tapos, ginabayan to ni Lord Carilaso upang mabuo. So, yun, according to history, na inano ni Utol Jun Cristobal, ang haba nun, means tatalakayin ko yun. Ibibreak natin yun. So, kasi si National Advisor Carilaso is, ang Alpha Delta kasi noon is isa sa pinakamatikas na chapter ng APO during those years. Talagang ang Alpha Delta is one of the center. Ibig sabihin center na nasa gitna ng mga fratwar yan, matitikas ang mga APO. Kasi nga magulo dyan U-belt yan Beta Sigma, UE, at yung Alpha na pinagmula ng APO, diba? University of Manila, kakatabihan, dami yan. MLQU, National University, Arellano, Iris. Pero ang Iris ng APO is medyo hindi pa panahon na nun. Pero yung mga pikat, yan.
Ano naman yan, sa Taft Avenue naman yan, PICAT, PNC pa noon, Philippine Normal College, tas Adamson, di ba? PCU, Women's, Saint Scholastica, hindi, ano ba yung Saint Scholastica ba yun? Yung sa malapit sa PCU, all girls, tas yung sa Intramuros na mga school. So yun, inano tayo ni Founder Carilaso. Pero ang nagbasbas, ang tinatawag nilang ninong, yung pinuntahan namin yung burol niya sa Bulacan, si Brad Boy Cruz na batch 66 ng Alpha Pi Omega Alpha Delta. Ang liit! Namit ko yun nung 37 na anniversary. In-invite kami ng, may nag-invite sa akin sa Alpha Delta sa, sa Makati na hotel yun eh. Kalimutan ko na naman. In-invite ako ni Brad, yung bingi. Sorry tol pero siya, bingi siya ng Alpha Delta. Si Brad, nakalimutan ko na yung pangalan. Kaibigan siya ni si Slot Lot. Doon ko namit si Brad Boy Cruz. May picture kami. Ang liit. Hanggang dito ko lang yata Ganun siya kaliit. Pero kita mo, apo siya. Ng 1966. Pero bugbog na tinanggap nun. Sigurado bugbog na bugbog yun. Naapo pa. Okay, so let's continue. Ano ba yung sinabi niya? Na kung saan, hindi, tapos na tayo ron, ginabayan niya upang mabuo mula sa mother chapter nating nagmula sa Alpha Delta. So, alam niyo na yun. Hindi na natin pahabain yung part na yun dahil that's very obvious and na siya, yun na yung info na kailangan natin. Na mother chapter tayo nabuo, di ba? Alpha Delta chapter. Nabuo sa likod ng San Sebastian. So, yun. San Sebastian Churchyard. Sinasabi pa sa password yata o sa history, 3 p.m. ba? Alas 3. Taong 70. So, dekada yon, dekada 70. Kasi yung taong 70 is 1970, which is wrong. Tayo, 1975. So, yung taong 70 is dekada 70 pwede. So, panahon ng kaguluhan, doon tayo umusbong. Okay, patutugtugin ko na kasi na. After nating nagmula sa Alpha Delta, nabuo sa likod ng San Sebastian, taong 70, panahon ng kaguluhan, doon tayo umusbong sa... Okay, so panahon ng kaguluhan, doon tayo umusbong kasi nga frat war era yon. Beta Sigma kalaban nila, Bedan Elite, Beta Elite, Betan Elite, Beta Elite, Bedan Elite. Yung Bedan Elite, Beta Sigma rin na taga San Beda, kaya Bedan Elite. Yung Beta Elite, Betan Elite, yun nga yung mga Beta Sigma, Betans, di ba? Yun ang kalaban ng ating mga apo. Even nung chartered members, kinukwento sa akin ni Brad Mars, yung mga habulan. Kinukwento sa akin ni Brad Mars ang Tiberos yun. Kasi si Brad Mars, nakasama ko sa Bohol. Maraming beses ko nakasama si Brad Mars. Namin sa COE. Isa siya sa mga best speech. Magaling siya mag-speech. Pagka pinagsasalita mo si Brad Mars, ang galing mag-speech niyan. Smiling face and very sharp ang mind. Hindi kagaya ng iba na pag nag-speech hindi mo ay nakahag na, hindi ko na mabanggitin kung sino, pero bahala na kayo mag-isip. Pero si Brad Mars, naku po, yan ang hinga nyo ng pagbati. Kayong mga kapatid, bukod kay Founder June, sa mga chartered members na kilala ko, si Brad Mars ang hinga nyo ng pagbati. Ang galing niyan mag-speech. Sa panahon ng kaguluhan, doon tayo umusbong. Doon tayo pinanganak. Tsaka yung sa history ni Founder doon, yung silang dalawa ni Founder Dick, di ba? Naglalakad sila sa U-Belt. Tapos 50-ang raw eh. Nung nasa 50-ang Betan Elite eh. May mga dala pa. Di ba? Parang gang, di ba? Talaga may mga kargada. Siguro mga dala nun yung kadena o yung
yung four fingers, mga ganon, di ba? Panaksak, o kahit ano, batuta, kahit ano yun, mga kargada yun, mga pangrambulan. Kaya nga, noon talaga parang ang mga fraternities are like gangs. Sinasabi ko yun as a reality. That's the reality of it. Although kung titignan mo sa dictionary, ang dictionary is dictionary. Andyan yung interpretation ng yung definition. Pero yung totoong pangyayari is wala dyan. So, kung sabihin natin na parang gang ang fraternity is, it's not wrong dahil sa history. Mas makatotohanan pa nga yung sa atin na parang gang dahil parang gang talaga na nag-aaway-aaway. Diba? Pero ngayon, hindi na. We are fraternity na talaga. We are brotherhood na talaga na dala natin yung mga doktrina. Yun na ang ating wala na yung gulo. I'm so happy. Maging masaya tayo, magserbisyo tayo. Sa dalawang nag-uumpugan na pader, may nabuong 5-12-13 na sa Apo ibinase. So, yung dalawang nag-uumpugang na pader, ibig sabihin, pader nun, tibay nun, hindi lang basta bato, di ba? Pader na. Ganun nakatibay, ganun nakalaki, ganun nakalawak, yung Betan Elite tsaka Apo. Yung rivalry nila, ganun katindi. So, may nabuong 5-12-13. Galing galing ni Utol Cyper. May nabuong 5-12-13. Sa kanya ko lang narinig yata ang salitang 5-12-13 sa kanta. Parang siya lang ang gumamit mga kapatid na SRB All-Star, kung nabanggit nyo is pakisabi, Brad, nabanggit ko rin yan. Pero sa aking memory ngayon, 27 minutes na tayo, haba pahaba ng pahaba yung mga natin. So yun nga, yung 5-12-13. Tingin ko si Utol Cyper. Si Utol Cyper is a deep thinker. Alam niyo kung bakit? Kasi yung pagiging tahimik niya. Ganyan ako, tahimik ako na tao. Observant ako. Ganyan ng mga alakdan. Wala kang maririnig na tunog ng alakdan. Mag-alaga ka ng alakdan kung tumitila, kung may tunog kagaya ng manok na tumitila ako. Ang manok tumitila ako. Ang aso tumatahol. Ang leon, ganun, mga tigre, mga ganun. Tsaka ang bee, ang langaw nga, meron maliit lang ang langaw, pero may tunog Pero ang alakdan, no, they're quiet. Pang-ambush, tusok. Ayun, yung nag-uumpugang bato, 5-12-13 na sa Apo ibinase. Lahat, yung seal. Seal ng Apo yan Diba? Minsan, nagkakaroon ng debate dyan tungkol sa seal. Bakit ginagamit yung seal namin? Siyempre, kayo tatay namin. Iniluwal kami ng Apo, diba? Alam nga namang gamitin namin, apelyido ng Taugama. Diba? Seal ng Taugama. O seal ng San Beda Elite, o seal ng Acro, hindi, seal ng Apo, diba? Parang ang ganda ng vlog ko kay Utol Cyber. Lahat gumaganda yung vlog ko. Hindi, tuwing pinapakinggan ko, gumaganda talaga. May kanya-kanya rin akong kumbaga kay Utol Sid, yung paraan ng pag-vlog ko sa kanya is iba. Kay Utol Chiba, iba rin. Kay Utol Moises, iba rin. Kay Utol Moises ako pinaka nahirapan. Utol Moises, ang lalim ng mga salita. Si Utol deep thinker. Si Utol Moises, ang malalim sa kanya, deep thinker din, pero yung mga rhymes at yung mga salita niya, ang lalim. Makata. Lahat sila makata, pero si Utol Moises ang napansin kong pinakamalalim sa kanila, na nakakalito. Kumbaga, kailangan talaga matalino yung nagre-review. Kaya nahirapan ako, hindi kasi ako matalino. Aminado naman ako. Hindi ako matalinong tao. But I'm willing to learn. Yun ang maganda ron.
Hindi natin kailangan maging matalino as long as we're willing to learn. Yun ang wag natin naalisin sa atin. Yung kagustuhang matuto. Yung parang urge. Yung desire to learn. Wag natin naalisin sa atin yan, mga kapatid. Si Utol Bain nga, pinapayuhan ko kanina eh. Kasi tinanong ko, ilan taong ka na, kapatid? Ganun. Tapos tinanong ko, nag-aaral ka pa ba? Yan, usapan namin. Pero ako kwento ko yan sa aking review sa number 10. 30 minutes na tayo. So, let's go. Huwag nag-uumpugan na paternay na buong 5-12-13 na sa apo ibinase ang doktrina na dala tatlong prinsipyo at imahe. Butang galing nito ni Utol Cyper. Parang pansin na pansin ko sa kanya yung talagang construction niya is very in order. Talagang, kumbaga, A, B, C, D, F, G, walang jump. Hindi nag-A, C, Y, Z, hindi na ganun. Talagang sunod-sunod, A, B, C, D, ganun. Yung kanyang construction. So sabi niya, ang doktrina na dala, 3 prinsipyo at imahe. So yung image ng apo talaga, syempre nga dahil nga anak tayo, di ba? Tayo, anak tayo ng Diyos. Yung image ng Diyos, yung hindi, ang Diyos walang mukha, walang katawan. Pero yung image na sinasabi doon is yung holiness. Yun, andun yung holiness sa atin nung ginawa tayo ng Diyos. Kaya nga 'di ba, si Eva at Adan is siya, walang kasalanan nung pero nagkaroon ng kasalanan dahil dinimonyo ni Satanas. Doon na iba yung image ng ng tao. Meron pang Bible, no? Syempre, part ng ating pagiging nasa oath yan eh. Sa duties yan, di ba? Nasa 12 jewels yan. So, yung imahe, tapos yung doktrina, alam niyo na. Hindi ko na i-detalye, ang haba na eh. Alam ko naman, na alam nyo, na alam ko. Kita nyo, puro alam ha. Parang kanta ng Dadon, alam ko, alam nyo. Kaya ng sarabang pumatak sa kabalyero sa kasaysayan ng sarabang tumatak sa kabalyero. So yung ating history tumatak sa kabalyero. Tumatak sa kabalyero. Sino yung kabalyerong tinatakan natin? Dito ako medyo naligaw, nawala. Pero papaliwanag ko na rin sa aking pagkakaunawa. So yung kasaysayan natin tumatak sa kabalyero. Siguro bilang mga kabalyero. Tumatak yung ating kasaysayan. Kasi tayo mga kabalyero tayo. Yung mga apo, mga kabalyero yan. Tayo, ang apo at SRBR, mga kabalyero. Yung iba dragon, yung iba leon. Sila mga hayop eh. Tayo hindi, kabalyero tayo. Tao, warrior. Diba? Ganda, galing. Ang galing ng SRB at Alpha Pi Omega. So, last na tayo. Tatapusin ko na. Ang ipagdiwang ang ating anibersaryo. Mali ang kapatid, ikaw. Ganda ng pasok ni Utol, play. Kanya-kanyang pasok talaga. Lulupit, mga pasok nila. Ayun nga pala, binabasa ko yung mga comments sa SRB News and Updates post sa YouTube. Ang mga kapatid natin hanggang ngayon hindi nagsasawang pakinggan paulit-ulit yung kanta. Even me, myself. Araw-araw, buong araw, at least siguro mga 5 times pinapakinggan ko yan sa isang araw. Or minsan, mas higit pa. So yun, yung last, sama-samang ipagdiwang ang ating anniversary. Wow, a nice ending. Very nice ending. Si Utol Cyper, parang hindi niya pinakilala yung sarili niya, Pati yung chapter niya.
Yeah, siya lang yata rin ang hindi nagpakilala. Ba't si Utol Play hindi nagpakilala? Tama ba ako? Yeah. Kasi nga nagulat na lang ako dito kay Play nung mabasa ko sa credits na siya ay galing sa Beta Epsilon. Kasi alam ko pinagsamang Beta Tau at saka Alpha Epsilon, kaya naging Beta Epsilon. Pero nyo ka-chapter niya, putya, si Daddy George Kua. Si Daddy George Kua is our isa sa ating financer ng COE SRB Inc. Mahal na mahal ni Brad George ang SRB COE at ang SRB Inc. Si Utol George, napakabait. Minsan pinuntahan ko yan sa bahay para humingi ng konting abuloy sa para din sa taga Muntinlupa na Brad na namatayan. Pinakain pa kami ni Brad George muna. Simple lang, doon lang kami sa turo-turo, pero ang sarap. Siguro paborito ni Brad George kainan niya, ang sarap eh. Tapos nakasando lang siya, nakashort na maiksi. Talagang pambahay. Utol George, sarap bait niyan. Lalo pag nilambing mo yan, sarap lambingin yan, Utol George. So, sama-samang ipagdiwang ang ating anibersaryo. Kasi nga para sa 48th anniversary. Damn. Nice, very nice ending. So, ayan. Tapos na ako mga kapatid. Utol Elfren. Shoutout sa inyo dyan. Sa Omega Kappa, kay Brad Goku, kay Utol Dino, kay Utol Jimmy Ursua. Kilala nila ako kasi Brad Vlog. Kasi nga, syempre, nag-service kami yan. Dati rin, nasa COE sila. Ang Omega P naman ang wala sa COE noon. Magkabangga kayo. Kalaban natin nun, yung Omega P. Tapos, ngayon, nagkapalit. Ang Omega P ang Pero, wag nating anuhin yun. Bigyan ng pansin yung mga nakaraan na awayan. Magkasundo dapat kayo dyan sa Omega P. Magkasundo as respetuhan. Eto ko at eto kami. We can join force in service. Kung sa paniniwala is ayaw ninyo, is okay, no problem. Sa service, pwede kayong mag-join force bilang pare-parehong taga-Pasig. It's just an idea na pwedeng, mga possibilities. Okay, sa mga kapatid, Utol Cyper, sobrang saludo kapatid sa iyo. Nga pala, yung the way yung magbigkas ng salita is buong buo. Ang linaw, napakalinaw ng iyong boses. Yung pagbukas mo, yung buka ng bibig mo, nakikita ko sa buka ng bibig mo, kaya buong buo eh. Talagang yung talagang ganun. Parang kumbaga dito si Nat King Cole, singer nung 50s yun. Galing bumigkas. Talagang yung kumbaga, kahit hindi mo masyadong tutukan, maiintindihan mo, basta nakikinig ka lang ng maayos. Pero hindi ka tutok na yung masyado kasi. Hindi, maiintindihan mo yung mga salita. So okay kapatid, inabot tayo ng 38 minutes. I believe na napakaganda nitong aking review. Sana magustuhan mo at magustuhan nyo mga all-star ang aking mga review sa inyo. Next is, alam nyo na, si Play Avenue. Ganda ng pangalan, Play Avenue. Yung mga gusto ko, yung mga very imaginative. Always use your imagination. It's very malawak, very broad ang ating pwedeng marating ng ating utak at imahinasyon. So always gamitin natin yan. Gamitin natin sa tama, sa maganda. Ito ang inyong Brad Vlog. Shout out sa iyo, Utol Cyper, ang kapatid kong simpleng-simple. Pasalamat ako kay Brad Mooks. Siyempre, Brad Mooks, huwag natin kalimutan. Baka isipin ni Brad Mooks na kinakalimutan ko siya. No way, kapatid. Kahit hindi kita banggitin.
lagi mong itanim sa isip mo na si Brad Vlog ay nagpapasalamat sa iyo. Okay, paalam mga kapatid.